Isang magandang araw, magandang umaga po mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman na bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ito po ang dambana ng ating Inang Maria Mater Dolorosa de la Pieta at kaisa-isang parokya na hawak po ng Society of St. Paul sa mission area ng Pilipinas at ng Macau. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ito po ang unang Sabado ng Oktubre at ito rin po ang Sabado na nagsasara sa ika-26 na linggo ng atin pong karaniwang panahon. Saturday of the 26th week of Ordinary Time. At ang atin pong ebanghelyo para sa araw na ito ay galing sa Luke chapter 10, 17 to 24. Isa itong pagpapatuloy, yan, sequel ng kwento ng pagtawag ng Panginoon sa 70 o 72 disciples na sabi nga po natin, tanging si San Lucas lamang ang mayroong ganitong kwento tungkol sa ministry ng Panginoon. Na ang Panginoon ay hindi lamang po tumawag ng 12 alagad sa Galilea, kung hindi ang Panginoon din po in the course ng kanyang huling paglalakbay patungong Jerusalem ay tumawag din po ng 72 disciples. Yan ang ating ebanghelyo noong nakaraang Huwebes, Thursday of the 26th week. Ngayon po, Sabado of the 26th week. Siyempre, medyo mahaba-habang panahon ang pagitan ng dalawang pagbasa, no? Bagamat magkadikit lang sila sa ating pagbabasa, merong namamagitan na mahabang panahon, sabi doon, nagkaroon na ng pagbabalik, return ng 70 or 72 disciples na ipinadala ng Panginoon dala-dalawa sa iba't ibang areas na gusto pa niyang puntahan. Nagbalikan itong 72 disciples pagkatapos ng kanilang unang misyon. At sabi dito, sila'y tuwang-tuwa. Ayan. Tuwang-tuwa sapagkat natapos na ang misyon. Tuwang-tuwa sapagkat nakaraos. Ganyan po ang Pilipino no? Basta't rumaos, natutuwa. Pero saan nga ba nanggagaling ang katuwaan na isinasalaysay ni San Lucas dito sa mga alagad na ito na ipinadala ng Panginoon? Well, number 1, mula po sa verse 17 hanggang sa verse 19 ng pagbasa. Maganda po na meron kayong kopya ng pagbasa sa inyong mga kamay. Mula sa verse 17 at verse 19 ng Luke chapter 10, ang unang klasing tuwa na naramdaman ng mga alagad ay joy of effective service. Sila'y natutuwa sapagkat success stories ang kanilang daladala sa pamagitan ng kapangyarihan at otoridad na ibinigay sa kanila ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sila ay nagturo, sila ay nagpagaling ng may sakit, sila ay nagpalayas ng demonyo, at talagang excited silang ibalita na victory. Ayan, victory ang lahat ng kanilang ginawa. The joy of effective service. Yan ang una. Pangalawa, sa verse 20 naman, nililinaw ng Panginoon, maganda yung effective service. Natutuwa ka,
na successful ang misyon, natutuwa ka na natulungan mo ang kapwang nangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, may mas malalim na joy. At yun yung joy of salvation. Joy of eternal salvation. Okay? Yung natutuwa ka sapagkat successful ang ginawa mo, yun po ay agad-agad, immediate, pero pagkatapos nun, lumilipas. Kaya sabi ng Panginoon, there is a deeper joy. At ano yun? Sabi niya sa verse 20, that your names, na ang iyong mga pangalan, ang inyong mga pangalan, ay nasusulat na at mananatiling nakasulat sa kalangitan. Aba, higit pa nun ang lapida. Higit pa nun ang plake ng appreciation, no? Na ang inyong mga pangalan ay nakaukit, nakasulat sa kalangitan. Aba, ibig sabihin po niyan, the joy of eternity, no? Eternity of salvation. Abay, yan po yung joy na nagmo-motivate doon sa mga santo upang gawin ang maayos. Pero meron pang pangatlo, sabi ng Panginoon, joy of effective service, joy of eternal salvation, pero the highest joy, ayan, yung pinakarurok ng naranasan na katuwaan ng 70 at 72 disciples is this: they are joyful because they know God is joyful. Natutuwa sila hindi lamang sapagkat nakatulong sila ng maayos at successful sila, hindi lamang sapagkat sila ay may pangako na ng kalangitan, eternity, no? Kung hindi, natutuwa sila sapagkat nakapagbigay sila ng katuwaan sa Diyos. They gave joy to God, and therefore it is an unselfish joy. They are joyful because God is joyful. Oo. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, may dinagdagang Panginoon. Sabi niya, alam niyo kayo, bago pa kayo gumawa, yan ang sabi niya sa 12 alagad at 72 disciples, bago pa kayo matuwa, magalak sapagkat kayo ay gumawa sa misyon. Sabi niya, kayo ay binigyan na ng advanced joy. May installed joy na kayo. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, nakikita nyo ngayon at nararanasan nyo ngayon ang mga bagay-bagay na yung mga propeta ay kanila lang itong pinangarap at ipinanalangin. Ayan. So, nakikita nyo ang ipinanalangin ng iba. Ang inaasam-asam lamang noon, ngayon, nakikita nyo. Yan ang advanced joy ng mga alagad. O, mga kaparokya at mga kasambuhay, kayo ba'y nakakaramdam din ng tuwa sa inyong buhay? Marunong pa ba kayong matuwa? At tanong, saan nanggagaling, saan umuusbong, saan dumadaloy ang inyong katuwaan? Where comes your deepest joy? Natutuwa ba kayo kapag kayo nakakapaglingkod sa iba? Nakakagawa na mabuti? Natutuwa ba kayo na kayo po ay palapit ng palapit sa Diyos, sa langit? Ayan, araw-araw, little by little each day? O, natutuwa ba kayo sapagkat nagbigay kayo ng katuwaan sa Panginoon? Saan nanggagaling ang inyong misteryo ng tuwa sa inyo pong buhay?
Okay? Kung kayo po'y na-inspire ng atin na namang pag-aaral at ng ating pagninilay sa Ebanghelyo sa araw na ito, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost. Ito pong ating pagkagising sa umaga sa inyong mga timeline at sa timeline po ng inyong mga kaibigan, at pakihikayat naman po ang iba sa ating mabuting balita. Let them subscribe sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman. In the meantime, hayaan niyo po na batiin ko sa Sabadong umagang ito ang ating pong mga cooperators at partners in mission. Una na po ang Workers of Christ Community, kinabibilangan ni Joey Didit Jacob, Leonie Bautista at Arlette Mendoza, Nilo at Derl Dario, at ni Ram Salim at ang kanyang pamilya. Greetings and blessings din po sa ating pong mga nakasamang mga pilgrims sa Journeys of Faith sa Holy Land, ang grupo po ni Nawili at Arlina Onglao. Una na riyan ang Sapphires at Sapphire Plus ni Lynn Reyes Lupac, Malu Recente, Nel Gomez at Vilma Arce. Ang Light Community Group ni Odette, ni Susan Calalo, ni Dennis Cadiz, no? At siyempre ni Jonah Ablasa at ang kanilang mga kasamahan. Ang Yellow Group ni Attorney Grace Lara, Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, William D. at ni Highland at Rosalie C. At siyempre po ang Geraldine Lee at ang mga paring Recoletos na nakasama natin sa pilgrimage. Blessings din po sa Two Hearts Community ng Our Lady of Fatima Parish, Karangalan Village, Cainta, kinabibilangan ni Romy Marivic Plosius at ang kanilang buong pamilya. Blessings din po kay Brother Rafi, Attorney Rafi, at Pearl Rodriguez at ang kanilang pamilya, lalo-lalo na po ang kanilang pinakamamahal na unang apo na si Natalie. Blessings po sa Go Family ni Butch at Julie, at sa Buklod ng Pag-ibig Community ng Balete Drive, kinabibilangan ng Tito Manny, Tita Lulu, at greeting sa buong angkan po nila. At gayon din po si George Noemi Villaruz at ang kanilang buong pamilya. Blessings din po sa Mater Dei Marriage Encounter Community, ang Mayor family, ang Panghug family, Aitona family, Contreras family, Bernardo family, at Mayo family. Mula naman po sa Acts Community ay binabati natin, pinagpapala sa panalangin si Hernand at Luz, Leo at Neris, Malu at Greg, Nancy Reyes, Rox Velasquez, Pepito at Lisa Reyes at ang inyong kanya-kanyang mga pamilya. Gayun din po, binabati natin, pinasasalamatan ang Pempe, Rodrigo at Nona Reyes sa Rivers of Living Water Community, at gayon din po si Mariette Chin at Jack Josel Cruz. Ang Enesio family ni Rolly at Vicky at ang buong St. Joseph the Worker Prayer Group, pinangungunahan siyempre po ng mag-asawang Gabino. We would like to bless them also in a special way. At sa buong Marriage Encounter Foundation of the Philippines East Cluster, greetings po, healing prayers and blessings kay Seperina de Guia at Albert Yap at ang inyong kanya-kanyang pamilya. Gayon din po kay Dr. Mar, Dr. Flor Adraneda, ang kanilang pamilya at mga kasamahan na mga doktor.
Sa Holy Family ME community naman po, we would like to pray for the intentions and greet itong Sinaon family ni Glenn at Marlene, ang Punsal family, ang Salbanya family, Salmingo family at Barroso family. Ayan. Greetings din po sa batch 1978 ng high school ng Paco Catholic School at ang aking schoolmate na si Marie Claire at ang Mabutas Sordan family. Sa Senakel group po ni Sister Letty Siquia at Evelyn del Rosario, gayon din po, pagpalain kayo sa umagang ito. At syempre po si Paul Joseph Lopez, Maria Isabel Ocampo, Ana Regina Fernandez, Maria Nobelin Libo, Claudia Soliman, Raul Gonzaga, Andre Rose at Mark Amadeo Balon. Greetings at blessings. Greetings at blessings din po sa Rojas Lara family ni Tito Dong, Tita Joy, ni Lia at ni Julio Carlo. Gayon din po, we would like to greet Infinity Love. Kumusta po, Infinity Love? God bless you. At ang buong parokya ng Santa Maria de la Estrada ng Quezon City. Special greetings kay Dina Reyes, kay Violet Ramiro at ang kanilang buong pamilya. Ang Obias Ledesma family ay atin din pong binabati sa umagang ito, kinabibilangan ni Janina, Gina, Jessie at Chris Matthew. And of course, this morning, not the least, but this morning muna, sila ang last, no? Ang San Lorenzo Monday Bible Group ng Sister Brenda Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, ayan, Letty Lopez, Nene Leonor, Mengay Cabarus, ayan, Tessie Amparo, Franny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano, at Nati Goles. Happy weekend po at God bless you, pagpalain, Alleluia, Alleluia.